Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 3, Week 3. Angkop na panahunan ng mga salitang kilos. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy at nagagamit mo ang mga salitang kilos ayon sa panahunang pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Bawat tao o batang katulad mo ay may kakayahang kumilos. Ano-ano ang kaya mong gawin o isakilos? Kaya mo bang tumakbo? O kaya mo bang sumayaw? Alam mo ba na pandiwa ang tawag sa mga salitang ito? Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig o nagpapakita ng kilos o galaw. Ito ang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Halimbawa, ang bata ay nanonood ng aralin. Ang pandiwa sa pangungusap ay nanonood. Si Eddie ay naglalaro. Ang pandiwa sa pangungusap ay naglalaro. Sina Jello at Les ay sumasayaw. Ang pandiwa sa pangungusap ay sumasayaw. Ang mga salitang nanonood, naglalaro, at sumasayaw ay mga salitang kilos o galaw. Ito ay pandiwa. Ngunit nagbabago din ang anyo ng mga salita ayon sa panahunan. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Tingnan natin ang larawan. Nag-ehersisyo. Nag-ehersisyo at mag-ehersisyo. Pansinin natin ang mga salitang kilos sa ibaba. Nagbago ang anyo ng mga salita ayon sa panahunan. Tingnan natin ang isa pang larawan. Lumundag, lumulundag, lulundag. Pansinin natin ang mga salita sa ibaba. Nagbago ang anyo ng mga salita ayon sa panahunan. May tatlong panahunan o aspekto ng pandiwa. Una ay ang pangnagdaan. Ginagamit ito kung naisagawa o natapos na ang kilos o aksyon. Halimbawa, bumili kahapon ang nanay ko ng isda sa palengke. Ano ang ginamit na pandiwa o salitang kilos? Tama, bumili. Kailan siya bumili? Tama, kahapon. Ang salitang kahapon ay nagsisilbing pananda. Ito ang nagsasabi na ang kilos ay tapos na. Nagpagupit si Cedric noong nakaraang linggo. Ano ang ginamit na pandiwa o salitang kilos? Tama, nagpagupit. Kailan siya nagpagupit? Nakaraang linggo. Ang salitang nakaraang linggo ang nagsasabi na ang kilos ay tapos na. Ang ikalawang panahunan ay ang pangkasalukuyan. Ginagamit ito kung ginagawa o nangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Halimbawa, bumibili ngayon ang nanay ko ng isda sa palengke. Ang ginamit na pandiwa o salitang kilos ay bumibili. At kailan naman siya bumili? Ngayon. Ang ngayon
ang magsasabi na ang kilos ay ginagawa o nangyayari pa lamang. Nagpapagupit si Cedric sa may labasan. Ano ang ginamit na pandiwa o salitang kilos? Tama, nagpapagupit. Ang ikatlong panahunan ay ang panghinaharap. Ginagamit ito kung gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. Halimbawa, bibili bukas ang nanay ko ng isda sa palengke. Ang ginamit na pandiwa ay bibili. Kailan siya bibili? Bukas. Ang salitang bukas ang magsasabi na ang kilos ay gagawin o mangyayari pa lamang. Magpapagupit si Cedric sa may labasan sa susunod na araw. Ang salitang kilos o pandiwa ay magpapagupit. At ito ay kanyang gagawin sa susunod na araw. Ang salitang susunod na araw ang magsasabi na ang kilos ay gagawin o mangyayari pa lamang. Ngayon naman ay suriin natin ang pagbabagong naganap sa mga salitang kilos. Para sa pangnagdaan, bumili, pangkasalukuyan, bumibili, at sa panghinaharap ay bibili. Sa panghalimbawa, nagpagupit para sa pangnagdaan, nagpapagupit para sa pangkasalukuyan, at magpapagupit para sa panghinaharap. Mapapansin natin na nagkaroon ng karagdagang letra. Ito ay nag, at mag. Ang tawag dito ay panlapi. Makikita ang mga ito na nakalimbag ng mas makapal. Upang magamit natin ang tamang anyo ng pandiwa o salitang kilos, kailangan muna nating makuha ang salitang ugat. Halimbawa, bumili. Ang salitang ugat ay bili. Mula rito ay magdadagdag tayo ng panlaping sa loob ng salita para ito ay magiging bumili. Ang salitang bumili ay naganap na ang kilos kaya ito ay nasa aspektong pangnagdaan. Bumibili naman sa aspektong pangkasalukuyan. Nauulit dito ang unang pantig ng salitang ugat at bibili naman sa aspektong panghinaharap. Nawala na ang panlapi ngunit nauulit ang unang pantig ng salitang ugat. At sa ating ikalawang halimbawa ay nagpagupit. Ang salitang ugat ay gupit at ang panlaping ginamit ay nag. Ilalagay natin ang nag sa unahan ng salitang ugat kaya ito ay magiging nagpagupit. Ang salitang nagpagupit ay naganap na kaya ito ay nasa aspektong pangnagdaan. Nagpapagupit naman sa aspektong pangkasalukuyan. Nauulit dito ang unang pantig ng salitang ugat. At magpapagupit naman sa aspektong panghinaharap. Mapapansin natin na ang nag na panlapi sa pangnagdaan ay napalitan ng mag na panlapi sa panghinaharap at naulit ang unang pantig ng salitang ugat. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga salitang kilos sa bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, naghugas ako ng pinggan kagabi. Alin kaya dito ang salitang kilos? A. Naghugas ako ng pinggan. B. Kagabi.
Tama, ang tamang sagot ay letter A. At para naman sa ikalawang bilang, namamalengke si nanay araw-araw. Alin kaya dito ang salitang kilos? A. Namamalengke si B. Nanay araw-araw. At ang tamang sagot ay tama, letter A. At sa ikatlong bilang, bukas ay mamamasyal kami sa parke. Alin kaya dito ang salitang kilos? A. Bukas ay B. Mamamasyal kami sa parke. Tama. Ang tamang sagot ay letter B. Pang-apat na bilang. Inayos ni Darren ang nasirang bakod. Alin kaya dito ang salitang kilos? A. Inayos ni Darren ang nasirang B. Bakod. Alin kaya ang tamang sagot? Tama, letter A. At para sa huling bilang, sasamahan ko mamaya si ate sa kanyang silid. Alin kaya dito ang salitang kilos? A. Sasamahan ko mamaya si B. Ate sa kanyang silid. Alin kaya ang tamang sagot? Tama, letter A. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check kung ang may salungguhit ay salitang pananda ng panahunan. Lagyan naman ng X kung hindi ito pananda. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, naghugas ako ng pinggan kagabi. Ang salitang may salungguhit ay kagabi. Ito ba ay pananda ng panahunan o hindi? Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay pananda ng panahunan. Sa ikalawang bilang, namamalengke si nanay araw-araw. Ang salitang may salungguhit ay araw-araw. Ito ba ay pananda ng panahunan o hindi? Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay pananda ng panahunan. At sa ikatlong bilang, bukas ay mamamasyal kami sa parke. Ang salitang may salungguhit ay bukas. Ito ba ay pananda ng panahunan? Tama. Ang sagot ay check dahil ito ay pananda ng panahunan. Pang-apat na bilang. Inayos ni Darren ang nasirang bakod. Ang salitang may salungguhit ay bakod. Ito ba ay pananda ng panahunan? Tama. Ang sagot ay X dahil ito ay hindi pananda ng panahunan. Panglimang bilang, sasamahan ko mamaya si ate sa kanyang silid. Ang salitang may salungguhit ay mamaya. Ito ba ay pananda ng panahunan o hindi? Tama, ito ay pananda ng panahunan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang tamang pandiwa sa loob ng panaklong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, kahapon, sumayaw, sumasayaw, sasayaw sila ng hip-hop. Ang ating panandang panahunan dito ay kahapon. So, ibig sabihin ay naganap na ang pandiwa o salitang kilos. So, ang ating magiging sagot ay tama, sumayaw. Sa ikalawang bilang,
Bukas, kumanta, kumakanta, kakanta sila ng makabagong awitin. Ang ating panandang panahunan ay bukas. So, ibig sabihin ay mangyayari pa lang ang kilos o pandiwa. So, ang ating magiging sagot ay tama, kakanta. Sa ikatlong bilang, sa mga oras na ito, nanood, nanunood, manunood si Rosel ng sine. Ang ating panandang panahunan ay sa mga oras na ito. So, ibig sabihin, ito ay kasalukuyan pang nangyayari. So, ang ating magiging sagot ay tama, nanonood. Sa ikaapat na bilang, nagbigay, nagbibigay, magbibigay ako ng regalo sa mga pulubi sa darating na kaarawan ko. So, ang ating panandang panahunan ay sa darating na kaarawan. So, ito ay hindi pa nangyayari. So, ang ating magiging pandiwa ay tama, magbibigay. At sa huling bilang, nagsimba, nagsisimba, magsisimba kami sa kamakalawa. So, ito ay mangyayari pa lamang dahil ang panandang panahunan ay kamakalawa. So, ang ating magiging pandiwa ay tama, magsisimba. At para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, tukuyin kung ang salitang kilos ay pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, palagi akong nagsisipilyo bago matulog. Ang ating salitang kilos ay nagsisipilyo. Ito ba ay pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap? Tama, ang sagot ay pang kasalukuyan. Sa ikalawang bilang, kahapon ay natapos kong sagutan ang mga gawain sa module. Ang salitang kilos ay natapos. Ito kaya ay pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap? Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay pang nagdaan. Ikatlong bilang, maglalaro kami ng aking kapatid mamaya. Ang ating salitang kilos ay maglalaro. Ano kaya ito? Pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap? Ano kaya ang sagot? Tama, ito ay pang hinaharap. Pang-4 na bilang. Naglilinis naman ako ngayon ng bahay. Ano kaya ito? Pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap? Tama, ito ay pang kasalukuyan. Sa huling bilang, naligo na ako kaninang umaga. Ano kaya ito? Pang nagdaan, pang kasalukuyan o pang hinaharap? Tama, ito ay pang nagdaan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang salitang kilos na iyong gagamitin upang maging angkop sa pangungusap. Gamiting gabay ang halimbawa sa unang bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tingnan natin ang halimbawa sa ibaba. Ang salitang kilos na ibinigay ay sagot. Iaangkop natin ang salitang kilos na ito ayon sa kanyang kapanahunan para mabuo ang pangungusap. Para sa ikalawang bilang, patlang kahapon si Heidi ng maaga para magsimba. Ang salitang kilos na ating gagamitin ay
bangon. At ang panandang panahunan sa pangungusap na ito ay kahapon. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating salitang kilos o pandiwa ay nasa aspektong pangnagdaan. So, ito ay magiging bumangon. Bumangon kahapon si Heidi ng maaga para magsimba. Sa ikatlong bilang, bukas, patlang sila sa may talon. So, ang ating gagamiting salitang kilos ay pasyal. Ang panandang panahunan sa pangungusap na ito ay bukas. So, ibig sabihin, ang salitang kilos na ating gagamitin ay dapat nasa aspektong panghinaharap. So, ito ay magiging bukas, papasyal sila sa may talon. Ika-4 na bilang. Patlang ang Bulkang Taal noong Enero 2020. So, ang salitang kilos dito ay putok. Ang panandang panahunan natin ay Enero 2020. So, ibig sabihin, naganap na ang salitang kilos. So, ang ating gagamitin na salitang kilos ay dapat nasa aspektong pangnagdaan. Ito ay magiging pumutok ang Bulkang Taal noong Enero 2020. Sa panghuling bilang, sa susunod na pasukan, patlang ko na uli ang paborito kong guro. So, ang ating salitang kilos ay kita. Ito ay nasa aspektong panghinaharap dahil ang panandang panahunan sa pangungusap ay sa susunod na pasukan. So, ito ay magiging sa susunod na pasukan, makikita ko na muli ang paborito kong guro. Para sa ating assimilation, natutuhan mo sa araling ito ang pagtukoy at paggamit sa mga salitang kilos o patlang. Ano nga ang tawag sa salitang kilos? Tama, pandiwa. Mayroon itong tatlong panahunan, pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Matutukoy mo ang mga ito sa tulong ng mga panandang salita. Hanggang sa muli mga bata!